Tinalakay na sa Kamara ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero dalawa na lang sa mga reklamo ang dineklarang sufficient informed. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Kamara si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, bakit dalawa na lang doon sa apat na reklamo ang tinalakay sa Kamara? Pops J, isinantabi ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na inihain ng Makabayan Coalition dahil sa usapin ng one-year bar rule. Ang dalawang natirang reklamo, lumusot naman at dineklarang sufficient informed. House Justice Committee na pagdesisyonan ng mga mambabatas na hindi na isama sa diskusyon ng sufficiency in substance ang Castro et al. Complaint. Inihain ito noong February 2, 2026. Hindi magkasundo ang mga miyembro ng komite kung papasaba ito sa one-year bar rule. Ang nauna kasing impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte na una nang ibinasura ng Korte Suprema, inihain sa Kamara noong December 2024 at February 5, 2025. Kaya ang Castro et al. Complaint isinantabi na lamang. Pero naninindigan si former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na walang nilabag sa konstitusyon ang naturang reklamo. Well, papanood naman kami doon. Basta ang purpose naman ng lahat, purpose naman talaga natin ay ma-impeach si Sara Duterte. So, yun lang naman yun. So, hindi, although disappointed din kami, pero kasi yung aming complaint din naman ay nakapaloob din naman din sa third and fourth complaint. Ang ikalawa namang impeachment complaint na inihain ng Tindig Pilipinas, inatras ng grupo bago pa man ang pagtalakay ng komite sa sufficiency inform ng mga reklamo. In essence, the second impeachment complaint is similar to the third, and thus this committee will be spared from prolonging this process. Ang ikatlo at pang-apat na lang na reklamo na inendorso ni na Reverend Father Joel Sabalia at Attorney Nathaniel Cabrera ang sumalang sa deliberasyon ng Kamara na pagbotohang sufficient inform ang mga ito. Today, we concluded also the determination of sufficiency in form of these two remaining impeachment complaints. I'm saying remaining because when we started, it used to be four impeachment complaints. Your first impeachment complaint, remember, it was set aside on the ground of violation of one-year prohibition. And then you reimbursed ni Congressman Pino, Congressman Lago, and Congresswoman Ko. The second impeachment complaint was withdrawn even before the start of the deliberation. Sa isinagawang preliminary proceedings ng House Justice Committee na pagdesisyonan ng mga mambabatas na hindi na isama. Pops J, bukas naman ay inaasahan na nga ang diskusyon ng House Justice Committee tungkol naman sa sufficiency in substance ng dalawang natirang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pops J? Amy, bukod sa dalawang reklamo ang naisantabi para sa kalaman ng mga nanonood, bakit naging mabilis ang pagdeklarang sufficient inform itong dalawang natira? Well, Pops J, dahil nga nung una, apat yung impeachment complaint, ngayon ay dalawa na lang. At kung pag-uusapan natin yung sufficiency inform, ang pinag-uusapan lang naman natin ay yung determination kung up to standard ba, yung verification ng mga complainants, kung under oath ba yung mga ipinasa nilang reklamo, at kung properly endorsed ba ito ng mga miyembro ng House of Representatives. And so far, dahil nga wala namang issue doon sa dates kung kailan ipinasa yung dalawang natirang impeachment complaint, ay agad-agad na rin nagdesisyon itong committee, Pops J, na ipasa na sufficient inform itong dalawang natirang reklamo nga laban sa Vice Presidente. Pops J? Amy, ano ba ang grounds nitong dalawang impeachment complaints na uusad sa talakayan bukas? Well, Pops J, isa nga din sa dahilan kung bakit hinayaan na lang din at pumayag naman yung mga complainant ng first impeachment complaint na i-set aside nga muna yung kanilang reklamo ay dahil halos parehas naman daw yung nakalagay sa mga reklamong inihain nila dito sa Kamara. Kabilang dyan yung betrayal of public trust, pati graft and corruption, maging yung ground nila at yung reklamo nila dahil sa grave threat to high-ranking officials na ibinigay nga ni VP Sara noong mga nakaraang taon laban sa Presidente, maging kay former House Speaker Martin Romualdez. At bukod pa dyan, Pops J, nakapaloob din dun sa reklamo nila yung testimony ni Ramil Madriaga kung saan sinasabi niya na yung 2022 electoral campaign ni VP Sara ay funded ng POGOs pati ng drug dealers.
Amy, meron bang pagkakapareho ito dun sa naunang impeachment complaints na ibinasura ng Korte Suprema dahil sa one-year bar rule? Kung maalala natin, no, Pops J, yung first 3 impeachment complaints na na-file dito sa Kamara noong December 2024 at noong February 2025, yun ay ganun pa rin naman yung naging grounds nila for impeachment. No, nandoon yung 612.5 million pesos na alleged misuse na of confidential funds ng Office of the Vice President maging ng Department of Education. Pero ang nadagdag kasi dito nga, Pops J, yung testimony nga ni Madriaga na nagsasabi nga may pondo na nakuha si VP Sara sa kanyang electoral campaign noong 2022 nung tumakbo na siya bilang Vice Presidente. So, ine-expect din na sanang araw ay mag-testify din itong si Madriaga dito sa Kamara sakaling lumusot sa sufficiency and substance yung dalawa namang reklamo na inihain nga laban kay Vice President Sara Duterte. So yan yung mga similarities and differences na nakita natin doon nga sa mga inihaing reklamo laban kay VP Sara. Amy, ano ang aasahang mangyayari sa pagtalakay bukas? Mas magiging matagal ba ang mangyayari bukas? Kung babalikan natin, no, Pops J, yung naging proseso din ng House Justice Committee pagdating doon sa reklamo laban kay Pangulong Bongbong Marcos, mas naging mahaba talaga at mas thoroughly na-discuss yung sufficiency in substance. Ang naging motion kasi before ay isama nga yung annexes kapag magdedetermine ng sufficiency in substance. So inaasahan natin na bukas dahil 2 impeachment complaints ito at marami-rami din yung naihaing grounds nga laban sa Vice Presidente, inaasahan natin na mas magiging matagal yung diskusyon at ina-expect na rin naman yan ng House Justice Committee dahil 2 araw ang nilaan nila, Pops J, para nga sa determination ng sufficiency in substance ng mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Amy, patatawag ba ng komite ang kampo ng bise at kailan yan inaasahang mangyari? Well, Pops J, if ever no na pumasa ito at maging sufficient in substance yung 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, syempre bibigyan ng tsansa no, ng House Justice Committee maging ng Kamara si Vice President Sara Duterte na magpaliwanag at doon na nga magtutuloy-tuloy yung proseso talaga ng impeachment dahil if sumagot ito si VP Sara, no, ay doon na rin sila magkakaroon ng hearing para nga sa ma-determine naman yung probable causes for impeachment. At after nyan, magkakaroon na rin at gagawa sila no, ng articles of impeachment. Narinig na rin naman natin no, yung panig ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan nga ni Attorney Michael Powa kung saan sinasabi niya na hindi pa naman daw sila magbibigay ng pahayag sa ngayon pero nakahanda ang legal team no, ni Vice President Sara Duterte. At kung babalikan lang din natin, nung may mga inihaing reklamo dito sa Kamara, sinabi naman nila na anticipated nga itong paghahain muli ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.